Nandito ako, anak! Ang kapal na ng usok dito. Nandito kami ni Adelina! Ano bang nangyari? May sumabog po na switch ng kuryente, Nay. Mabilis na lumalaki ang sunog dahil sa mga telang naroon. Ay, naku, Mare. Samahan mo muna ako dun sa makina ko. Kukunin ko lang ang aking bag. Naroon ang mahalagang gamit ko. Lumabas na tayo ng pabrika, Mare. Dalian mo. Mahirap nang makaalis dito kapag nabalot na ng usok ang paligid. Bakit napakabilis namang kumalat ang apoy? Malayo pa ba ang pintuan? Abay, sandali lang naman. Samahan mo na kaya ako. Sandali lang naman. Mahirap kasing lumabas kapag mag-isa lang. Halika na, Mare. Hoy! Bumalik ka dito, Mare! Huwag ka nang pumunta dyan at delikado! Hoy! Mare Catalina! Sige! Hintayin ka na lang namin dito! Malakas ng apoy, Nay. Sumunod na lang tayo sa mga kasama nating nagtatakbuhan palabas. Pero naroon pa si Maring Adelina. Mamaya na tayo umalis. Parang kinakapos na ako ng paghinga. Nay! Nahihilo ako, Sarah. Diyos ko! Nay! Tulong! Tulungan niyo ako! Natumbang nanay ko! Nawalay siya ng malay! Saklolo! Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Amy, at sa lahat ng nakikinig ng serye ito. Ako po si Sarah, tubong Gimaras, pero lumaki at nagkaisip sa Tondo. Dito na rin po ako nagkaroon ng trabaho. Naging mananay sa isang pabrika kasama ang aking inay. Akala ko dati, panghabang buhay na magiging maayos ang aming buhay, hindi pala. Wala talagang forever sa mundo. Nang masunog pong pabrika at magsara yon, ay naisipan namin ni inay na umuwi na lang ng Gimaras. Pero yun palang pinakamalaki namin pagkakamali. Dahil doon ay hindi lang kami nagipit. Dabigit din sa kamatayan ng aming mga buhay. Yun po ang nais kong ikwento sa inyo ngayon. Kaya sa mga giliw namin listeners, samahan niyo po ako sa pagbabalik tanaw sa aking karanasang nangyari. Ilang dekada na ang nakakaraan. Sarah, anak, Nay, mabuti naman po't nagising na kayo. nasan ba tayo ngayon? Nandito po tayo sa ospital. Nawalan kayo ng malay ng malanghap niyang makapal na usok na nasusulag na tela. Pinilit ko kayong buhatin palabas. Tapos may mga kasama tayo na tumulong sa akin kaya nakalabas tayo. Ganun ba? Kumusta naman ang iba nating kasamahan? Si Kumaring Adelina, nakita mo ba? Yung kumaring Adelina niyo, hindi pinalad na makaligtas. Sa gawi pala ng pwesto niyo yung sumabog na wire ng kuryente. Nang tumakbo siya palabas ay nagliliyab ng buo niyang katawan. Napatay naman ang apoy pero masyadong nalapnos ang buong katawan niya. Na siyang ikinamatay niya. Kawawa naman ang Kumaring Adelina ko. Malungkot na nga ang naging buhay. Hanggang sa kamatayan ba naman ay malungkot pa rin. Ang tigas naman kasi ng ulo niya. Sabi ko wag nang bumalik sa pwesto niya, mapilit siya, kaya yun ang nangyari. Oo nga po, Nay. Talagang kawawa siya. Lalo na nga't nalapnos ang buong katawan. Sunog lahat ng suot niyang damit. Pati buko niya ay nasunog. Sabi nila 3 daw ng mga kasama natin ang nakulong doon. At hindi ka agad nakalabas dahil sa makapal na usok. Mabuti na lang pala at hindi mo ko iniwanan. Kung nagkataon pala ay nalitso na rin ako doon. Ang tigas naman kasi ng ulo niya. Sabi ko wag nang bumalik, pinilit pa rin ang kanyang gusto. Nay naman, bakit ko naman kayo iiwanan? Tayo na nga lang dalawang magkasama sa buhay mula nang mamatay si Itay. Iiwan ko pa ba kayo? Pinilit ko kayong buhatin kahit hirap na hirap ako. Kasi sobrang bigat niyo. Hayaan mo't magbabawas na ako ng kain para pumayat naman ako. Para kapag may ganoong pangyayari, hindi ka na mahirapan. Nasaan pala ang bangkay ni Maring Adelina? Nandun na po sa morgue. Tiningnan ko kanina, hindi ako nakatagal. Kasi talagang nakakaawa siya. Kawawa naman si Maring Adelina. Hindi pa nga tapos ang bayarin ko sa kanya, namatay na siya. May utang ba kayo sa kanya?
Meron. Natatandaan mo ba nung huling umuwi tayo ng Gimaras na sabay-sabay tayo? Di ba sumama ako sa baryo nila at dahil magkaibigan nga kami, ay ibinigay niya sa akin yung isa niyang lote niya doon. Katabi ng bahay niya kasi gusto niya pag matatanda na kami, ay doon na kami titira. Kaya pala palagi kayong subsub sa pananahi. Oo. Ang sinasahod niyo pala, binabayad niyo sa kanya. Konti na lang at matatapos ko na rin yung bayaran. Sayang. Dahil hindi na matutupad ang magagandang pangarap namin. Kawawa naman siya. Mamaya isamahan mo ako sa kanya, ha? Magpalakas muna kayo. Isipin niyo rin muna ang sarili niyo. Baka kapag nakita niyo yung bangka niya, himatayin kayo. Talagang hindi niyo matatagal ang tingnan. Dalawang araw din na-confine sa ospital si inay. Nang maubos ng 2 dextrose, ay nakalabas na rin kami ng ospital. Nakakaisang araw pa lang kami ni inay sa aming bahay, ay nagyaya na siya para bisitahin ang burol ng kanyang kaibigan. Pagdating namin doon, napansin ko na madalang lang ang tao dahil nasa probinsya nga ang mga kamag-anakan niya. Nalaman namin na iuuwi ng mga kamag-anak ang bangkay niya sa Gimaras. Kaya naman para makatulong sa mga kamag-anak ni Aling Adelina, ay ibinigay na namin inay ang balanse niya na 5,000 piso. Pera ko yun na naipon. Ipinahiram ko sa kanya. Ilang araw ang nakalipas ay nalaman namin na iniuwi na si Aling Adelina sa probinsya. Ilang araw din lang nakalipas, pumunta kami sa bahay ni boss. Naku, Nay. Ang dami palang tao dito, mga kasama natin sa pabrika na gusto ring makausap si boss. Alika, makibalita nga tayo sa mga kasamahan natin na galing na sa loob para malaman natin kung ano ang mga plano niya sa pabrika at sa mga tauhan niya. Sige po, tayo na. Sumunod na lang tayo sa mga kasamahan nating papasok sa bakuran ni na boss. Itatanong ko na rin kung paano yung kay Maring Adelina. Noong una ay nagkakagulo ang mga taong naroon sa loob ng bakuran ni boss. Nasa 40 katao kaming tauhan niya, pati ang mga driver at pahinante. Malungkot na lumabas ng bahay niya si boss at sinabing matatagalan bago pa maibalik sa dati ang nasunog na pabrika. Marami pang dapat na ayusin kaya ang mga tao, babayaran na lang niya base sa haba ng taon na ipinagtrabaho sa pabrika. Yun muna ang magagawa niya pansamantala para matulungan ang lahat. Pero nangako naman siya na kapag maayos yun at muling mag-ooperate, ay pwede naman kami mag-apply ulit. Malaking halaga nakuha namin ni inay, kaya kahit paano, nakahinga kami ng maluwag. Mabilis lang maubos ang pera. Kailangan ay gamitin natin ito ng maayos. Kailangan din ay makakita tayo ng bagong mapapasukan na pabrika para itong pera ay mailagay na lang sa bangko. Ay nako, Nay, sinabi mo pa. Kapag wala tayong trabaho, ilang araw lang tsak na mauubos na din ang perang ibinigay ni boss. Di bali, Nay. Bukas din ay maghahanap ako ng pabrika na mapapasukan nating dalawa. Abay, sasama ako sa iyo. Kaya ko pa namang magtrabaho. Magaan lang naman ang panadahi. Nakaupo lang naman yun. Huwag na kayong sumama sa paghahanap, Nay. Dito na lang kayo sa bahay. Kapag nakakita ako, saka ko na lang kayo isasama doon. Magpahinga na lang kayo dito. Oy, sige na nga. Maglalaban na lang muna ako ng mga maruruming damit natin. Nang mga sumunod na araw, ay umaaga ako para maghanap ng pabrikang mapapasukan. Pero nakailang pabrika na ako nang napuntahan ay puro walang bakante. Kaya masakit ng aking mga paa sa kalalakad, ay bigo pa rin ako. Kaya tuwing uuwi ako sa hapon, ramdam ko ang matinding pagod. Nawawalan na rin ako ng ganang kumain sa hapunan dahil ang gusto ko na lang matulog. Dahil pagod ng isip at katawan. Isang gabi, pumasok sa aking kwarto si inay. Kung wala na tayong mapapasukan dito na trabaho, ay umuwi na lang tayo ng probinsya, Sarah. Doon na tayo tumira. Naku, Nay. Mas lalo tayong mahihirapan doon. Ano naman ang mangyayari kung uuwi tayo doon? Mas lalo tayong mahihirapan. Bibili tayo ng 2 makinang panahe, tapos ay gagawa tayo ng mga damit.
at doon natin ibebenta. Pwede rin tayong tumanggap ng mga pasadyang damit. Depende sa gusto nila. Parang maganda nga yung ideya, Nay. Sige, ganun na lang ang gawin natin. Baka doon ay swertehin tayo. Paano na tong bahay natin dito, Nay? Pansamantala ay pauupahan natin. Hindi natin ito ibebenta. Para kung sakali hindi naging maganda ay pwede tayong bumalik dito. May matitirhan pa rin tayo. Nang sumunod na araw ay naglagay ako ng karatula sa harapan ng aming bahay na room for rent. At makalipas nga lang ilang araw ay meron ng umupa sa aming bahay. Kaya naman nagbiyahe na rin kami ni Inay pauwi ng Guimaras. Ang mga damit lang namin ang aming dinala. Ang mga gamit namin sa bahay ay ipinahiram na rin namin sa umuupa sa aming bahay. Mahabang oras din ang lumipas bago kami nakarating ng Guimaras. Nang makababa kami ng barko ay sumakay pa kami ng bus bago kami nakarating sa aming baryo. Nagulat pa ang kapatid ni Inay nang makita kami. Siya si Tio Rosendo. Hindi naman kayo nagpasabi na uuwi kayo. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Oo nga, Kuya Rosendo. Biglaan din kasi ang mga pangyayari. Nasunog yung pabrika na pinapasukan namin kaya nawalan kami ng trabaho. Wala na kaming mapapasukan kaya nagdesisyon na lang kami na umuwi rito. Nako, mas mahirap dito. Karamihan ay pagsasaka lang ang kinabubuhay. 3 buwan bago anihin ang palay. Bago pa kinabangan ay baon ka na sa utang. Ay, wala naman tayong lupa dito. Ako nga ay nakikisaka lang. Alam ko naman yan, Kuya Rosendo. Kaya nga pinag-uusapan na namin yan ni Sarah bago kami nagdesisyong umuwi rito. Bibili kami ng makinang panahi at dito na lang mananahi. Tsaka tungkol naman sa tirahan, may nabili kaming lote doon sa kabilang baryo. Doon na lang tayo magtayo ng bahay namin ni Sarah kahit maliit lang. Maraming baryo sa paligid ng lugar na ito, Lieta. Saang baryo ka ba nakabili ng lote? Doon sa pangatlong baryo mula rito. Yun ang lugar ng kaibigan kong si Adelina. Ganun ba? Sige. Tutulungan ko kayong gumawa ng matitirahan doon. Mabuti naman pala at mayroon kang lote na nabili doon. Pwede ho bang magpagamot? Sakit kasi ng likod ko. Totoo naman yan, sabi sa akin. Magalimbag magkakamot yan. Sakit kasi ng likod ko eh. Tio Rosendo, meron po yata mga taong dumating. Oo. Araw-araw ay may mga taong nagpupunta dito para magpagamot. Kaya palagi akong maraming bisita. Hanggang ngayon pala ay nanggagamot ka pa rin, Kuya Rosendo. Ipinagpatuloy mo talaga ang ginagawa ni Tatang Francisco noong araw. Ikaw na talaga ang pumalit sa pagiging albularyo niya sa lugar na to. Tama ka, Julieta. Ginagamit ko ang natutunan ko kay Tatang para tulungan ang mga taong nangangailangan. Hindi ko sila matisi. Lalo na nga at malayo ang ospital sa lugar na ito. Pero hindi ka ba natatakot na maparis kay Tatang? Na dahil sa ginagawa niyang pagtulong ay mayroong mga taong nagagalit sa kanya. Kaya madalas siyang pagtangkaang patayin noon hanggang sa dumating ang oras na magtagumpay silang tapusin ang buhay niya. Iyon mismo ang dahilan. Kaya ako nagpapatuloy sa panggagamot. Baka sakaling mahanap ko pa ang mga aswang na pumatay kay Itay at makaganti ako sa kanya. Pero marami ka nang napatay na mangkukulam, Kuya Rosendo. Baka isa na sa kanila ang pumatay kay Itay. Maaring ganun nga yun, Julieta. Pero para sa akin, habang mayroong masasamang nilalang, nakagaya ng mga mangkukulam at aswang, magpapatuloy ang paghihiganti ko para kay Itay. Sige, Sarah. Papasukin mo na sila. Sumunod naman ako kay Tio Rosendo. Pinapasok ko na ang mga taong nasa harapan ng kanyang bahay. Ang isang babae na naroon ang may sakit. Balot na balot ng kumot ang buo niyang katawan. Mata niya lang ang nakikita. Umiiyak siya at sumisigaw sa sakit ng katawan na nararamdaman. Nang makaupo na siya sa papag na naroon, ay inalis si Tio Rosendo ang kumot na nakabalot sa kanya. Kaagad na umalingasaw ang mabahong amoy ng nabubulok na sugat sa katawan ng babae. Naku po, Chang. Bakit ganyan kalalaki ang mga sugat niya? Sariwang-sariwa at nangangamoy na.
malalaman natin ang nangyari sa kanya pagkatapos ko siyang tawasin. Kawawa naman siya. Hindi nila ordinaryong galis. Sobrang sakit na yan. Isang mambabarang ang nagpaparusa sa iyo, Ineng. Binuhusan niya ng kumukulong tubig ang manikang ginamit sa iyo. Tapos ay itinalian ng 2 kamay nito at ibinitin sa tapat ng kalanan. Kaya ang usok at init na yon ang patuloy na nagbibigay ng kirot sa mga sugat niya. Makakaya mo ba siyang gamutin, Tio Rosendo? Titingnan ko ang magagawa ko. Malakas ang mambabarang na ito, pero mas pinalakas ko ang aking kakayanan para labanan ang mga kagaya nila. Nagsagawa nga ng ritual si Tio Rosendo. Nagsindi siya ng kandilang puti, 3 piraso. Itinayo niya sa paligid ng babaeng nababarang. Pagkatapos ay binuhusan din ng asin ang paligid niyon. Kaya nagulat ang mambabarang na nakasanib sa babae. Bigla yung sumigaw at akmang tatayo para dambahin si Tio Rosendo. Pero hindi na siya nakakilo sa kinauupuan niya. Paano ay nakapag-orasyon na si Tio Rosendo? Nahuli ng mambabarang. Nagulat kami ng galit na magsalita ang babae. Pero sa huli ay nanaig pa rin ang lakas si Tio Rosendo. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na talagang malakas at magaling siyang manggagamot. Kaya nang makaalis ng babae at ang mga kasamahan niya, isinara ko na ang pintuan ng bahay. Tio Rosendo, hindi kaya siya babalikan ng mambabarang? Hindi niya na magagawa yon, Sarah, dahil tinapos ko na ang buhay niya. Binigyan ko siya ng pagkakataong palayain ng babaeng yon. Pero matigas siya. Kesa patayin niya ang kawawang babae. Siya na ang inuna ko, kaya nakalaya sa pambabarang ang babaeng yon. Jack, na ilang araw lang ay mabilis nagagaling ang mga sugat niya. Mabuti na lang at nagawa mo siyang tulungan, Kuya Rosendo. Yun nga ang sinasabi ko sa iyo. Paano ako titigil sa panggagamot? Matitiis ko ba na makita ang mga taong ganun na lumalapit sa akin at humihingi ng tulong? Naaagdas na ang katawan niya pero buhay na buhay pa siya. Nay, nakakatakot naman pala dito sa Guimaras. Umuwi na lang kaya tayo dun sa Tondo. Maghahanap na lang ulit ako ng pabrika dun na mapapasukan natin. Kahit saan ka pumunta ay may magulo, Sarah. Sa Maynila, wala hanggang mangkukulang pero marami namang masasamang loob. Holdupper, mandurukot, kriminal at mga rapist. Dito naman ay mambabarang at aswang palang meron. Naku naman, bakit ba kasi nasunog ang pabrika? Natutuloy-tuloy ang isipan ko ngayon. Sarah, kung wala kang makakaaway, wala kang dapat ipangamba. Walang magagalit sa'yo. Tungkol naman sa mga aswang, meron silang ugali na kailangan ay alam mo. Anong ugali yun, Tio Rosendo? Huwag kang magpapakita ng takot sa kanila. Kasi kapag alam nila na palaban ka, hindi sila lalapit sa'yo. Medyo alanganin din sila. Iyon nga lang, kailangan ay palagi kang handa dahil likas sa kanila ang pagiging traidor. Sumasalakay ng hindi mo inaasahan. Kung sa tapang lang, Tio Rosendo, matapang ako. Lumaki ako sa Tondo kaya sanay ako sa mga away na ganyan. Kung taong makakalaban ko, walang problema. Pero hindi pa ako nakakasuntok ang aswang. Magaling namang gagamot at albularyo si Kuya Rosendo. Kung magkakaroon tayo ng problema, nandito lang naman siya. Naku, Nay, kung sa ibang baryo tayo titira at may biglang pangyayari, matatagalan pa bago makarating si Tio Rosendo. Wala naman siyang pakpak para lumipad at tulungan agad tayo. Ang mas maganda doon, pahiramin na lang ako ni Chong na magagamit panlaban sa kanila. Abay, sa tono ng salita mo para nangahamon ka na ng aswang ah. Hindi naman sa ganun, Tio Rosendo. Ano kasi, di ba sinabi niyo na nga na merong mga manggukula, mambabarang at aswang dito? Bagong lipat kami ni Inay, baka ilan sa kanila magka-interes sa amin. Maganda na yung nakahanda ko, di ba? Ay nako, Sarah. Binibigyan mo lang ng problema ang sarili mo. Magiging mabuti naman siguro ang mga kapitbahay natin doon. May katuwiran si Sarah. Minsan ay nangyayari nga ang ganon. Di bale, ipapadala ko na lang sa iyo itong buntot pagi. Basta iingatan mo ito ha. Buhay pa kasi ang pagi na may-ari ng buntot na iyan. Pinakawalan ko sa dagat, matapos kong maputol ang buntot. Kaya patuloy siyang humahaba. Ang galing naman, Tio Rosendo. Nasa sa ang buntot pero ang pagi nasa dagat.
Mas mabisa kasi kapag ganun. Tiyak na bawat kampo ng kadiliman na tatamaan ay tiyak na masusugatan. Dalhin mo yung isa. Meron pa naman akong isa dito na mas mahaba dyan. Nang sumunod nga na araw, ay nagpunta na kami sa baryo ni na Aling Adelina. Nang pumasok kami ni na Inay sa bakuran nila, ay napansin ko na agad ang matataas na damo sa buong bakuran. Pati ang bahay ni Aling Adelina, napapaligiran na rin ng matataas na damo. Halatang wala nang nag-aalaga doon. Kaya napatawa na lang si Tio Rosando nang makita ang lugar. Mabuti na lang at may dala siyang karit pangtabas sa mga damo. Kaya nang makasilong kami sa malaking puno na naroon, ay tinulungan ko na si Tio Rosando na magtabas ng damo. Mukhang mauubos ang maghapon natin sa pagtatabas ng mga damo, Chong. Parang bukid ng bakurang ito ah. Oo nga eh. Ganyan talaga kapag walang nakatira sa bahay. Napapabayaan ang buong paligid. O sige, tabasin mo ang mga damo sa banda dyan at dito naman ako. Mga magkano kayang magagastos namin ni Inay sa pagpapatayo ng maliit na bahay? Kung puro kahoy lang at sawali ang gagamiting materyales, maliit na halaga lang. Basta ang importante ay yero ang bubungan nyo. Oo nga, tama si Kuya Rosendo. Mahirap kapag pawid o kaya kugo ng atip ng bubungan. Madaling mabulok kapag dumating ang tagulan. Mas mabuti na nga ang yero. Tsaka mas mabuti nga ang yero, mahihirapan ng aswang na bakbakin yon. Gusto pa naman ng mga aswang yung mga maedad na kagaya mo, Nay. Pasmado talaga yung dila mo, Sarah. Tumigil ka dyan sa pagbibiro mo ng ganyan, ha? Natawa na lang ako nang makita kong na parang napikon si Inay. Ipinagpatuloy kong pagtatabas ng mga damo. Hanggang sa makaamoy ako ng mabaho na para bang nabubulok na karne. Napansin ko rin na sa di kalayuan ay maraming mga langaw at kulisap. Bunga ng kuryosidad at kagustuhang makita ko na agad, hinawi ko na mga talahib. Nagulat ako nang makita ko na meron palang nabubulok na katawan ng patay na baboy doon. Pero kalahati na lang siya dahil kinakain na ng 2 malalaking aso na naroon. Nabulabog sila nang makita ko. Halos bumaliktad naman ang sikmura ko sa nakakasulasok na amoy nun. Kagad akong tumalikod at nagsuka. Pero hinarang ako ng mga asong nabulabog ko. Bakit, Sarah? Anong nangyari? May nabubulok na katawan ng aso dito, Nay. Pero wala nang kalahati ng katawan niya kasi kinakain ng mga asong nandito. Ano? Kaya pala kanina ko pa naaamoy yung mabaho na yon. Nandyan lang pala yan. Pero hindi yun ang problema, Nay. Kung hindi itong mga aso na parang nauulol na sa galit kasi naistorbo ko sila. Alika na dito. Layuan mo sila. Paano kung gagawin yon? Hinaharang na ako ng mga to. Lumayo kayo sa harapan ko. Parang gusto ko na magsuka pero haharangin niyo pa ako. Baka pugutan ko kayo ng ulo. Ang talim pa naman itong itak na hawak ko. Mga walang hiya kayo. Layuan nyo si Sarah! Ba, talagang ayaw niyo umalis dito, ha? Eh, di tikman yung isusuka ko. Lalo lang silang nagalit sa'yo. Lumayo ka na sa kanila. Mga ungas talaga mga to eh. Hindi ako natatakot sa inyo. Sige, kung ayaw niyo ng maayos na usapan, pangin niyo laban sa talim ng itak kung gawin natin. Yeah! Nang sumungkod nga ang unang malaking aso ay sinalubong ko yon. Tinaga ko ng malakas. Tinamaan siya sa bunganga. Kaya nang bumagsak yun sa lupa ay nakita ko nakalaylay na ang bahaging ilalim ng kanyang bibig. Namimilipit yun sa sakit. Kaya naman hinarap ko ang ikalawa. Mabilis naman yung tumalon papunta sa akin. Natumba ako. Pero hindi ko binitawan ng itak. Kaya nang muli akong sagpangin ng aso, ay ang itak ang iniharang ko. Ang talim niyon ay kanyang nakagat, kaya naputol ang kanyang dila. Napaatras siya nang makitang tatagain ko siya. Yun naman ang pagkakataong nakalapit na si Tio Rosando. Ay, mga buwisit talaga kayo ha! Sige, tikman nyo ang talim ng itak namin! Sige, Kuya Rosendo! Tagpasin mo ang ulo ng walang iyang yan! Gusto pang kagatin ng anak ko! Hindi naman ako papayag na makagat nila. Sinabi ko naman sa inyo, Tio Rosendo, palaban ako. Kahit saan ako makarating.
Kaya kung aso lang, hindi ako matatakot. Oh, anong napala nyo? Wasak ang mga bunganga nyo, ano? Lalo kayong hindi makakakain ngayon. Kuya Rosendo, heto ang buntot pagi. Baka dito ay matakot ang mga walang hiyang yan. Nagdudugo na mga bungangay, ang tatapang pa rin. Sa palagay ko ay tama ka, Julieta. Akin na nga yan. At nang matikman ng mga walang hiyan to ang hapdi ng buntot pagi. Susugod ng mga aso sa'yo, Tio Rosendo! Talagang palaban kayo, ha? Tikman nyo ito. Ano, masakit? Sige, laban pa. Yeah! Isa ka pang walang hiya ka. Ilang malalakas na hagupit pang ginawa ni Tio Rosendo ay tuluyan ng bumagsak ang mga sugatang aso. Nanghina na mga yon sa mga tama ng buntot pagi. Ilang malalakas na hampas pang tumama sa mga yon at kapos sila tumakbo papalayo sa amin. Tinanaw ko na lang mga yon hanggang sa makalabas ng bakod. Pero hindi pa agad umalis. Tumigil pa sila at muling tumingin sa amin bago tuluyang umalis. Ang mga walang iya. Dito pa din nalang bulok na kaming baboy na yon. Kakainis. Makapal at matataas kasi ang damo dito, kaya dito nila din nilang pagkain nila. Akala siguro nila ay hindi tayo darating ngayon, kaya nang mabulabog ay nagalit sila. Maghuhukay na lang ako dun sa medyo malayo. Para dun ibaon ng bulok na aso na yan. Sige, Sarah. Sa ibang bahagi ka na lang ng lote magtabas. Ako na ang bahala dyan. Sige po, Tio Rosendo. Parang biglang sumamang pakiramdam ko eh. Sumakit ang sikmura ko sa buwisit na yon. Sige na, magpahinga ka na lang muna kung hindi mo na kaya. Kaya ko naman, Nay. Doon na lang ako sa bandaron magtatabas. Kailangan nating matapos to para bukas pwede na tayong bumili ng mga materyales. Ipinagpatuloy ko nga ang pagtatabas ng damo. Maya-maya lang, natigilan ako nang humihip ang malakas na hangin. Napatingin ako sa paligid. Tapos ay meron akong nakita na lalaki na nasa di kalayuan. Nang mapatingin ako sa kanya, ay bigla siya nagtago. Kaya itinuloy ko ang pagtatabas ng damo. Nang muli akong tumingin sa direksyon niya ay nakita ko na nakatingin ulit siya sa amin. Kaya may naisip akong paraan. Kaya kunwari, lumapit ako kay inay na nasa ilalim ng puno. Tapos ay umikot ako sa kabilang bahagi. Hindi ako napansin ng lalaki dahil sa matataas na damo hanggang sa makalapit ako sa likuran niya at kalabitin ko siya ng itak. Pero hindi pa niya ako napapansin. Akala niya, iba ang kumakausap sa kanya. Sinong tinatanong mo dyan? Huwag kang maingay. May magandang babae. Bagong lipat lang siguro sila dito kasi ngayon ko lang siya nakita eh. Sino? Yung babaeng naroon ng kanina. Biglang nawala. Nasaan na bang babaeng yun? Nandito sa likuran mo. Ha? Nandiyan ka na agad? Kanina lang natatanong pa kita doon ah. Ang bilis mo namang nakarating sa likuran ko. Sino ka ba? Bakit kanina mo pa ako tinitingnan? May binabalak kang masama, no? Gusto mo tagpasin kong leeg mo? Nako, huwag naman. Hindi naman ako masamang tao. Kalma ka lang. Huwag mong itutok sa leeg ko yung itak mo. Ang talim pa naman yan. Baka masugatan ako. Sarah, tigilan mo yan. Bakit ba kayo nag-aaway? To kasing lalaki na tunay eh. Kanina ko pa napapansin na binabantay ng mga kilos natin. Naiirita na nga ako sa mabahong amoy ng bulok na aso. Dinagdagan pa nito. Manang, Julieta ang pangalan ko. Ha? Julieta ang pangalan ko at Opo. ito naman ang Kuya Rosendo ko. Aling Julieta, awatin niyo nga itong anak niyo. Napakatapang eh. Tinututukan ako ng itak ko. Napadaan lang kasi ako dito tapos nakita ko na mayroong naglilinis ng bakuran ni Aling Adelina. Kaya tumigil na ako at nanood. Pero hindi naman ako gagawa ng masama. Tama na, Sarah. Ibaba mo yung itak mo. Sa tingin ko naman ay nagsasabi siya ng totoo. Umayos ka ha. Masamang pakiramdam ko ngayon. Yung kilos mo para kang aswang na pasilip-silip lang tapos biglang sasalakay. Pasensya ka na. Napatingin lang talaga ako sa'yo. Gusto ko sanang lumapit kanina. Kaya lang naunahan mo na ako eh. Ako nga pala si Mauro. Doon ako nakatira sa bandaron oh. Hoy Sarah! Nakikipagkilala sa'yo si Mauro. Alam niya ng pangalan ko. Nasabi mo na, hindi ba, Nay?
So yun ang pangalan ko. Sige na, umalis ka na at marami pa kaming gagawin. Teka. Pasensya ka, Mauro ha. Kasi masama ang pakiramdam niya. Pinipilit na lang na magtabas para matapos na ito. Ayos lang po. Ako naman kasi ang may kasalanan. Dapat kasi kanina ay lumapit na ako. Kahit sino naman po ay magdududa talaga sa akin. Sige, kailangan pa naming tapusin ang pagdadamo ng bakuran para bukas masimulan na namin ang pagtatayo ng kubo dito. Ibig pong sabihin dito kayo titira? Saan ba kayo galing? Nang marinig ko na nagtatanong na si Mauro kung saan kami galing, kaagad ulit akong lumapit sa kanila. Gusto ko kasi na maging maingat si inay sa mga bagay na sasabihin niya, lalo pa nga, noon lang namin nakita at nakilala si Mauro. Kaya agad akong sumabat ulit sa usapan nila. Diyan lang kami sa kabilang baryo. Matagal na kami nakikitira kay Chorosendo. Nakaipon kami ng konti kaya nabili namin ang lote na ito kay Aling Adelina bago pa siya namatay. Oo nga eh. Masaklap ang naging pagkamatay ni Aling Adelina. Nasunog daw siya ng makulong sa pabrikang nasusunog. Oo, namatay na siya. Mabuti na nga lang at bago nangyari yon ay nakagawa kami ng kasulatan tungkol sa lote na to. Nakatunayang nabili ko na sa kanya. Hinahanap ko nga yung mga kamag-anak niya para sana ipaalam na lilipat na kami. Ang kaso, hindi ko naman alam ang tirahan dito. Naku, ang mga kamag-anakan po ni Aling Adelina ay naroon sa gitna ng baryo. Kaya lang, para namang walang pakialam sa mundo ang mga yun eh. Palagi sarado ang mga bahay. Yun namang isang kapatid niya na si Aling Ibyang, parang nababaliw na yata. Ganun ba? Kapag nga napagawi ka doon ay pakisabi na lumipat na kami rito ha. Para di naman sila magulat kapag nalaman na nagtatayo na kami ng maliit na kubo rito. Naku, palagi din naman pong walang tao sa bahay nila, sabi ko nga kanina. Ang pagkakaalam ko nga po ay lumuwas sila ng Maynila. Ganun ba? Basta kapag napadaan ka doon at makita mo, alin man sa kanila ay sabihin mo na rin. Sumang-ayon naman si Mauro. Tapos ay umalis na siya. Kaya itinuloy na namin ni na inay ang pagtatabas ng damo. Naihukay na rin ni Tio Rosendo ang bulok na katawan ng aso sa dulong bahagi ng lote, kaya kahit papaano ay nawala ng mabahong amoy. Nang mga sumunod na araw, bumili na nga kami ng mga kahoy at sawali tsaka yero. May mga kakilala si Tio Rosendo na sumama para tumulong sa pagtatayo ng maliit naming bahay. Tumulong din sa amin si Mauro. Kaya naman ilang araw lang natapos na yon at nakalipat kami. Tapos ay nagpasama kami kay Tio Rosendo sa bayan para bumili kami ng makinang pangtahi at mga tela para makapagsimula kami ni inay ng iniisip naming negosyo. Magandang araw, Sarah. Bakit nandito ka na naman? Naisip ko lang kasi baka gusto mong mamasyal sa paligid itong baryo. Sasamahan kita para alam mo ang pasikot-sikot dito. Naku, wag na. Baka kung saan mo pa ako dalhin eh. Ha? Saka hindi pa ako pwedeng gumala ngayon. Nag-aayos pa kami ni inay dito sa loob ng bahay. Ano kaya kung tulungan mo na lang muna kami magbuhat nito mga makina para maayos nito sa loob ng bahay? Mananahay ba kayo mag-ina? Oo. Bakit parang nagulat ka? Meron bang problema? Wala naman po. Naisip ko lang kasi na dati ay mayroon ding mga mananahay dito sa aming baryo. May patayan din kasi si Aling Ibyang. Talaga ba? Anong klase mga tinatahi nila? Sari-sari. Meron mga damit pang bata at meron din pang matanda. Tapos sumatanggap din sila ng mga pasadyang damit at pantalon. Malakas yung patahian niya, kaya nga kahit gabi ay diretso ang gawa nila. Ganun ba? Hanggang ngayon ba ay nag-ooperate pa sila? Wala na po eh. Nagsara na si Aling Ibyang. Wala na kasi siyang mananahi, nag-alisa na. Yung iba naman ay patay na. Bakit nag-alisan yung mga mananahi? Tsaka bakit namatay naman yung iba? Isa-isa lang ang sasagutin ko ha. Ito naman ay sabi-sabi lang din. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Nag-alisan yung iba kasi ipinagbawalan ni Aling Ibyang ang pananay sa gabi. Yung mga mananayan niya mas gusto sa gabi kasi hindi mainit. Mas marami silang nagagawa. Sabi mo may mga mananahing namatay.
Ano naman daw ang dahilan ng mga yon? Isa-isa silang natagpo ang patay. Putol ang mga kamay, inalisan ang mga mata, at pinutol ang mga paa. Kwento lang din nila na parang galit sa mananaya ang kriminal. Ano nangyari sa kriminal? Nahuli na ba siya? Hindi pa rin nahuli hanggang ngayon. Wala kasing nakakakilala sa kanya. Kaya kung sakaling mananahi kayo, huwag na kayong manahi sa gabi. Baka makatawag pansin ang ingay ng makina nyo sa kriminal. Wala naman kaming atraso sa kanya. Wala kaming dapat na iwasan. Kailangan namin maghanap buhay. Baka awan niyang mga mananahi na yon kaya nagawa niyang ganun. Mula nang mangyari yun sa patayan ay wala nang pumasok na mananahi sa kanya. Kaya napilitan siya na isara na lang yun. Sabi nila, si Aling Ibyang ang nakasaksi sa mga patayang naganap. Kaso nga lang, parang mahirap paniwalaan ang sinasabi niya eh. Bakit naman hindi paniniwalaan kung siyang testigo? Tsak na malaking maitutulong niya sa kaso, di ba? Ay, pabago-bago kasi ang takbo ng isipan niya. Yang si Aling Ibyang, minsan matino at maayos naman. Pati ang mood niya pabago-bago rin. Ngayon ay tatawa tapos mamayang kunti, iiyak na. Kung ikaw ang pulis, maniniwala ka pa ba? Naku, mahirap nga na gawing testigong ganon. Wala sa tamang direksyon ng pag-iisip. Baka mamaya kung sino-sino lang ang ituro nun. Delikado kahit walang kasalanan. Mauro, halika rito. Ha? Dalian mo. Bakit po, Aling Julieta? Kilala mo ba ang matandang babae na yon? Kanina pa siya nandyan, nakatingin sa akin. Yan po si Aling Ibyang. Naku, bata pa po siya. Kaya lang nagpabaya na sa kanyang sarili. Kaya parang matanda na at naging gusgusi na. Mula nang maisara na ang patayan niya, ganyan na siya. Palagi na lang siyang tulala at naglalakad paikot-ikot dito sa baryo. Siya pala yung sinasabi mo na kapatid ni Maring Adelina. Pero, hindi namin siya nakita sa burol ni Adelina sa Maynila. Hindi nga ho siya sumama doon sa Maynila. Yun lang ho mga tiyuhin ni Aling Adelina ang kumuha sa bangkay niya. Nang marinig ko ang sinabi ni Mauro, bahagya din akong sumilip sa pintuan ng aming bahay at nakita ko nga si Aling Ibyang. Matagal niya kami tiningnan. Tapos ay lumakad siya palapit sa aming bahay. Kagad naman ako lumabas at tumabi kay inay. Nakikita ko kasi na parang wala na sa kanyang sarili si Aling Ibyang. Marahan siyang sumilip sa loob ng aming bahay. Tapos ay pinagmasdan niya mga bagong makinang pantahi na aming binili. Nakita ko na marahan siyang umiyak. Tapos ay pinahid ang luha at tumawa nang humarap siya sa amin ni inay. Mananahi din pala kayo. Dapat hindi na kayo dito tumira. Dapat dun sa malayo dito kasi bawal na dito ang mananahi. May nagagalit. Lalo na sa gabi. Bawal kayong magtahi sa gabi. Dapat kayong sumunod sa akin, ha? Para hindi kayo mapahamak. Aling Ibyang, kumain na po ba kayo? Baka nagugutom lang kayo, kaya kung ano-ano na ang sinasabi ninyo. Hindi ako nagugutom. Pinagsasabihan ko lang tong mga dayo na kaibigan mo. Shh! Huwag kayong gagawa ng magandang damit, ha? Magagalit siya. Ayaw niya kasing nasasapawan. Gusto niya, siya lang ang magaling. Sino pong sinasabi niyo na magagalit kapag nasapawan? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nang natutulog. Baka bumangon at magalit sa'yo. Papatayin ka rin niya. Kagaya ng ginawa niya sa mga mananahi ko. La 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 la. Meron akong nakita. Huwag ko raw sasabihin. Pag aking sinabi, ako'y papatayin din. Kawawa naman si Aling Ibyang. Parang tuluyan na siyang nawala sa kanyang sarili. Parang dinamdam niya talaga ang pagsasara ng patahian niya. Ay naku, Nay. Wala tayong matatapos kapag puro si Aling Ibyang at ang patahian yung pag-uusapan natin. Tapusin na natin ang pag-aayos dito pati lamesang gagamitin natin sa pagtatabas ng tela. Oo nga po, Aling Julieta. Pabayaan nyo na lang huyang si Aling Ibyang. Umalis na naman siya eh. Sinong sinasabi mong umalis, Mauro? Si Aling Ibyang po.
Ayan siya sa bintana at pinapanood kayong dalawa ni Sarah. Ah, ha? Talaga! Alam mo naman, sa araw lang ako lumalabas, hindi ba? Sa gabi nagtatago ako kasi ayaw ko na makita nila ako. Pero mula ngayon, ay lalabas na ako ng gabi at babantayan ko kayo. Ayaw kong maputulan din kayo ng kamay at paa. Ayaw ko rin na maalis ang iyong mga mata. Naku naman, Aling Ibiang. Para naman kayong multo niyan. Bigla na lang lumalabas sa kung saan-saan. Tapos ay tatawa ng nakakatakot. Aling Ibiang, natitiyak ko na gutom lang talaga kayo. Sandali lang kukuha ko ng puto. May binili kami ni Inay dito kanina. Sige nga, bigyan mo nga siya ng puto. Baka nalipasan na ito ng gutom. Ako din nagugutom na eh. Parang masarap ang kutsinta na yan. Teka, nasaan si Aling Ibiang? Bakit bigla na naman siyang nawala? Baka umalis na talaga siya. Teka, nasaan na nga ba yun? Kanina lang ay nandito sa bintana. Nang muli namin makita si Aling Ibiang ay nasa harapan na siya ng bahay ni Aling Adelina. Nakatitig siya sa bahay habang may hawak na bato. Naisip ko baka batuhin niyang bahay, kaya kaagad ko siyang nilapitan. Kinuha kong bato sa kanyang kamay at inilayo ko siya sa bahay ni Aling Adelina. Pero kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Masamang tao daw si Aling Adelina at dapat kami mag-ingat sa kanya. Maraming buhay daw na wala na dahil sa kanya. Tapos ay umiyak si Aling Ibiang. Nang humakbang palayo sa bahay, ay sumigaw pa siya ng mamamatay ka rin pagdating ng oras. Kasunod ulit ang malakas na pagtawa bago tuluyang lumayo sa bahay at sumama sa akin. Huwag kang pumayag na alisan kanya ng mga mata bago ka mamatay, ha? Mahirap ang walang paningin. Hindi mo makikita ang daan sa iyong paglalakbay sa kabilang buhay. Aling Ibiang, ang kamatayan ay darating sa lahat ng tao. Hindi nga lang sabay-sabay, kanya-kanya ng panahon. Kanya-kanya ng paraan kung paano ka mamamatay. Kaya kung anong kapalarang nakalaan sa'yo, hindi na yun mababago. Maaaring totoo nga ang sinasabi mo. Pero mas masarap pa rin na mamatay na nasa iyo ang mga paningin mo. Maglagay ka palagi ng asin sa bulsa mo, ha? Pati sila. Sabihan mo. Kagaya ko, palagi akong may dalang asin. Ano naman pong gagawin ko sa asin? Edi ganito yan eh. Ano nga ba? Sawsawan ng mangga at santol. Kaya palagi akong may dalang asin. Oh, sige. Aalis na ako, ha. Hahanapin ko pang aking mga mananahi. Gusto ko magsimula na sila ng maaga kasi paggabi, bawal na. Ngayon nakakatiyak na ako nasisiraan na nga ng bait si Aling Ibiang. Abay gusto pang buhayin ng patay na. Bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sinabi pa naman na masamang tao raw si Aling Adelina at darating daw ang oras na mamamatay din siya. Hindi niya yata alam na mag-iisang buwan ng patay si Aling Adelina. Nasiraan na nga siya ng bait kaya kung ano-ano nang sinasabi niya. Mabuting tao ang kaibigan ko. Sayang nga lang at hindi magandang naging kapalaran niya. Pero ang mga pangarap namin, itutuloy ko rito sa lugar kung saan kami nagplano. Oh, Nay, bakit parang naiiyak na naman kayo? Nalulungkot na naman kayo? Kung hindi ko kasi siya pinayagang balikan ng mga gamit niya sa pwesto niya, baka buhay pa siya. May kasalanan din ako eh. Ang tanga-tanga ko kasi. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Walang may kagustuhan sa mga nangyari, aksidente yon. Kung nasan man si Aling Adelina ngayon, natitiyak kong payapa ng kaluluwa niya. Nang sumunod na araw ay nagsimula na kami magtabas ng tela ni Inay. Mga palda at damit pang batang naisip namin na unang gawin para gawing sample para sa paghahanap ng mga posibleng magiging customer namin. 3:00 na ng hapon na magsimula na kaming manahi matapos na makapagluto ako ng hapunan. At nang umupo kami sa harapan ng makina, tuloy-tuloy na ang ginawa naming pananahi. Hindi na nga namin namamalayan ang paglipas ng oras, kumalat ang dilim.
Sanay kami ni inay sa mabilisang trabaho kaya pagdating ng 10:00 ng gabi, nakatapos na kami ng 3 pirasong damit ng matanda at 4 na piraso na damit ng bata. Nagulat kami ng bigla may kumalabog sa aming bubungan. Ano ba yun, Sarah? Hindi ko alam, Nay. Parang merong bumagsak na bunga ng buko sa ating yero. Hindi ko naisip na maaari nga palang bumagsak ang mga bunga ng niyog sa ating bubungan. Sana pala ay doon pa tayo sa bandang yun nagtayo ng kubo. Sabi niyo naman kasi kay Churosendo na mas mabuti nang malapit sa mga puno ang ating bahay para hindi masyadong mainit. Kasi mababa lang ang bubungan. Yung dahon ng mga puno ang sasalo sa init ng araw. Oo nga, mali pala yun. Ay, Diyos mio, hindi na sa bubungang kalabog na yun Sa dingding na ng bahay natin. Parang hindi na nga bunga ng puno. Parang binabato ng bahay natin, Nay. Sandali nga't sisilipin kong bintana. Maraan nga akong sumilip sa bintana at tama nga kami ni inay. Meron ng babato sa aming bahay. Maliwanag ang sikat ng buwan kaya natanaw ko si Aling Ibyang na hawak ang 2 bato. Muling ipinukol sa aming bahay. Isang tumama sa bubungan at isang tumama sa bintana. Kaya bigla ako nakaramdam ng pagkainis. Nadampot kong walis tingting at tumabas ako ng bahay. Sinundan naman ako ni inay. Aling Ibyang, hindi na nakakatuwang ginagawa niyo Alam niyo bang gabi na? Pag-alagala pa kayo at nang iistorbo kayo sa may ginagawa. Gabi na nga, pero ayaw ko sanang gumala kasi delikado nga ang panahon. Pero naiisip ko na baka hindi kayo naniniwala sa sinabi ko. Sinabi ko na sa inyo, sa baryong to, bawal magtahi sa gabi! Ang titigas ng ulo nyo! Huwag niyo na kaming pakialaman, Aling Ibyang. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga na. Matulog ka na lang kung wala kang magawa. Sabi ko na nga ba, hindi kayo naniniwala sa akin, ano? Bakit? Bakit ayaw niyong maniwala? Akala niyo ba nababaliw ako? Hindi naman ako baliwa. Bakit lahat ayaw maniwala sa akin? Huwag niyo na ulit babatohin ang bahay namin Baka tuluyan na ako mapikon sa inyo. Nagmamadali kami makatapos ng maraming damit para maibenta. Huwag naman kayo magpasaway. Matigas ang ulo nyo. Bahala na nga kayo dyan. Kung ayaw nyong sumunod, di ko kayo bate. Ako, malapit na ako maubusan ng pasensya sa berat na to. Oh, alam mo palang berat bakit papatulan mo? Kapag ginawa mo yan, para ka na ring birat. Sige na, pumasok ka na at ako nang bahala. Naiinis akong pumasok sa loob ng aming bahay at ipinagpatuloy ko ang pananahi. Di naman nagtagal, pumasok na din si inay. Sabi niya ay umalis na si Aling Ibyang ng tahulan ng mga aso. Ipinagpatuloy namin ang pananahi buong magdamag hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Nang marinig namin ni inay ang pagtilaok ng manok, ay saka lang kami tumigil. Sabay na kami nakatulog. Tanghali na kami ng magising. Hindi pa sana kami magbubukas ng bahay kung hindi tumawag si Tio Rosendo. Aba, ang dami niyo na agad nayaring damit Sanay kasi kami ni Sarah sa pakyawang trabaho. Kagaya ng ginagawa namin sa pabrika. Yung unang araw ay ubusin namin sa pagtatabas at pagkatapos naman ay puro tahina. Magdamag kami nagtahi, Chorosendo. Madaling araw na kami nakatulog kaya kagigising pa lang namin. Magkape muna kayo, Chorosendo. Salamat. Kamusta naman kayo dito? Ibig kong sabihin ay ang paligid nyo. Wala ba kayong naramdaman na kakaiba? Wala naman, Kuya Rosendo. Maliban lang kay Aling Ibyang na kagabi ay nambulabog. Binato ang aming bahay. Pinabawalan kaming manay. Parang nasisiraan na yata ng bait yun, Nay. Minsan maayos sumagot, minsan naman hindi. Bigla na lang tatawa, tapos kapag malungkot ang sinabi niya, biglang iiyak. Intindihin mo na lang yung tao. Sabi nga ni Mauro ay merong mabigat na pinagdadaanan, kaya parang gusto nang sumuko ng isip. Ganon talaga ang nangyayari kapag nakasaksi ka ng malagim na pangyayari. Kapag hindi kinaya ng isipan mo,
Tiyak na mababaliw ka talaga. Ganon na nangyari kay Aling Ibyang. Siya nga pala, maiba ako ng usapan. Galing ako sa bayan kahapon. Nagkita kami ng kakilala ko na mayroong pwesto doon. Puro damit din ang paninda niya. Payag siya na magbagsak kayo ng mga tinahinyong damit sa pwesto niya. Nakoy, magandang balita yan, Kuya Rosendo. Kapag nakita niya ang gawa namin, ay tsak na matutuwa siya. Sana marami pang may mga pwesto doon na kumuha ng mga damit sa atin. Mangyayari talaga yan, Sarah. Kapag nagustuhan niya ang mga gawa niyo, maraming kakilala yon eh. Huwag kang mag-alala, Kuya Rosendo. Pulido ang tahi namin ni Sarah kaya tsak kung magugustuhan niya. Pagkatapos natin kumain ay magsisimula na ulit kami. Tatapusin namin ang lahat ng tinabas namin. Nang araw nga niyon ay muli kaming sumabak sa tahian ni inay. Dire-diretso ang aming pananahi, tumitigil lang kami kapag kakain. Maghahating gabi nang mapabalikwas ako. Paano kasi? Naramdaman ko ang malakas na ihip ng hangin. Kasunod ang malakas na tahulan ng mga aso. Nung unang dinig ko ay malayo ang mga asong tumatahol. Pero habang tumatagal, ay naririnig ko na parang papalapit ang mga yun. Kaya napilitan akong tumigil sa pananahi at sumilip ako sa siwang na bintana. Napansin ko agad ang liwanag ng buwan at sa mga kalsada ay naroon ang maraming aso na merong tinatahulan. Medyo malayo kasi kaya hindi ko maaninag kung lalaki o babae ba ang tinatahulan ng mga aso. Maya-maya, bigla nagtakbuhan ng mga aso ng umangil yun. Sarah, bakit bang tagal mo naman dyan? May problema ba? Silip ka ng silip dyan sa bintana. Ano bang meron? Kasi parang merong tao sa labas. Tinatahulan ng mga aso. Dun sa may kalsada at dito nakaharap sa bahay natin. Tao ba ang sinasabi mo? Nasaan? Halika, Nay. Sumilip kayo dito sa siwang na to. Doon mismo sa ating gate. Ikaw talaga. Masyado kang mapagduda. Baka si Aling Ibyang lang ulit yan. Sadali nga at akong sisilip. Ay wala naman Kahit yung mga asong sinasabi mong tumatahol ay wala na din. Siguro ay napadaan lang kaya hinabol ng mga aso. Pero kanina nakita kong matagal siyang nakatayo ron at umaangil pa nga sa mga aso. Kaya natakot ang mga yun at nagtakbuhan. Naku, ay manahi ka na. Napadaan lang yon. Wala namang tao sa gate natin. Napakamot na lang ako ng ulo nang sabihin ni inay na wala namang tao roon. Kaya muli nga ako sumilip, pero sa pagkakataong yon, ay bahagya ako ng binuksan ng bintana ng aming bahay. Laking gulat ko nang makitang nakatayo na pala roon ang lalaking naaagnas ang mukha. Nanlilisik ang mga mapupulang mata. Nakita ko mahaba yung mga pangil ng ibuka niya ang bibig niya, kaya napaatras ako. Kaya nga lang, nahablot niya ng aking buhok at pilit akong hinihila palabas. Sarah, ano ba? Bakit ba ang ingay mo? Nay, tulungan niyo ako! Nahawakan ng aswang ang buko! Naku po, Diyos ko! Aswang nga ang walang iyang yan! Ano bang gagawin ko? Yung itak na kunin mo dali! Hindi ko siya mapigilan. Hinahatak niya ako palabas! Ay, oo nga pala. Ay, nasa na bang itak? Naku naman, hindi ko makita ang itak! Ay, itong buntot bagi. Ito ang dapat nating gamitin. Hoy! Bitiwan mo ang anak ko! Walang iya ka! Yeah! Sige pa, Nay. Tulungan mo ako makawala sa kanya. Bitiwan mo ako, walang iya ka! Naku po, Sarah! Huwag kang magpapatalo sa kanya. Gusto kanyang kagatin. Hoy! Bitiwan mo ang anak ko! Layuan mo siya! Yeah! Pinilit kong labanan ng lakas ng aswang. Hinawakan ko rin ang aking buhok at saka ako nakipaghatakan sa kanya. Tiniis kong kirot ng aking anit. Itinukod ko ang aking paa sa dingding, kaya ang aswang na nahatak ko papasok sa bintana. Halos kalahati na ng katawan ng aswang na nakapasok. Nang makita ni ina yon, ipinagpatuloy niya ang paghampas sa buntot pagi. Ilang ulit tumama sa likuran at mukha ng aswang. Nalaman ni inay na nasasaktan ng aswang sa tuwing tatamaan ng buntot pagi. Kaya't lalo pa niyang nilakasan ang paghampas doon. Hanggang sa tuluyan na nga binitawan ng aswang ang aking buhok. Nang makawala ako, sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko ang itak.
Bahala ka. Muntik mo na akong kalbuhin, ha? Ikaw naman ngayon ang humanda sa akin. Puputulin ko mga kamay mo. Sige anak! Pagtulungan natin ang halimaw na to! Bakit hindi malaysan nagalusan ang itak? Pero ang hampas ng buntot pagay nakakaing sumugat sa kanyang katawan. Baka naman kasi singkunat ng balat ng buhaya ang balat ng aswang na to! Walang iyagang aswang ka! Uunahan mo pa talaga ako, ha? Hindi pa nga ako nakaka-first base ay kakainin mo na agad! Papatayin kita! Mag-iingat ka, Mauro! Makunat ang balat ng walang hiyang yan! Tinaga ako sa kamay! Pero hindi masyadong bumaw ng talim ng itak ko! Dahil hindi binditado ang itak mo, Sarah. Kahit gaano katalim yan, ay hindi yan makakapatay ng aswang. Yan ang pagkakaiba ng mga itak natin. Tingnan mo kung paano ko putulin ang kamay ng aswang na to. Mamaya ka na magyabang! Tapusin mo muna ang aswang na yan bago ka magpasikat sa anak ko! Aling Julieta talaga eh. Manira naman ng diskarte. Nakikipaggirean pa nga eh. Sige, tatapusin na kita, halimaw ka! Sige, Mauro! Patayin mo ang walang hiyang yan! Muntik na akong makalbo! Sobrang sakit tuloy ng anit ko! Oo, Sarah. Gagawin ko yan para sa'yo. Halika na, halimaw! Tapusin na natin to! Nang sumalakay ngang halimaw ay kaagad na tinaga ni Mauro. Sa lakas ng pagtaga niya ay halos maputo ng kamay ng aswang. Lumaylay na ang kanang kamay noon kaya kaagad na hinawakan ng kaliwang kamay. Napaatrasyon. Napatawa naman si Mauro at saglit na lumingon sa akin. Kumindat tsaka ngumiti at muling sinalakay ang aswang. Magkakasunod ang ginawa niyang pagtaga. Kaya naman ang kamay ng aswang tuluyang naputol. Isang malakas na pagtaga pang ginawa niya na tumama sa tiyan ng aswang. Lumawit ang bituka noon. Nang tatapusin na ni Mauro, ay isang malaking asong dumating at dinamba siya. Kaagad siyang tumumba, kaya nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang aswang, kasunod na ang malaking asong itim. Hoy! Duwag! Bumalik ka! Sus! Sinabi ko na kasi sa'yo na tsaka ka na magyabang kapag napatay mo lang ang aswang. Puro ka kasi pa-cute kay Sarah. Nakatakas na nga ang aswang ay muntik ka pang makagat ng malaking aso na alaga niya. Ang walang iya na yun. Meron palang kasamang backup. Pero ganun pa rin naman yun, Aling Julieta. Tumakbo pa rin sila kasi hindi nila kayang tiisin ang kirot ng kanilang sugat kapag binditadong itak ang nakasugat sa kanila. Oo nga naman, Nay. Ang mahalaga wala ng aswang. Grabe naging sugat sa kanyang katawan. Kaya tsaka na matatagalan bago yun gumaling. Hindi na siya gagaling, Sarah. Dahil binditado ang itak na ito. Walang kagalingan ang sugat nila, nalikha nito. Tuluyan na yung mabubulok hanggang sa mamatay sila. Ngayon pa nga lang naaagnas na ang kanyang katawan eh. Nadadagdagan pa ngayon. Oo nga ho. Ganun talaga ang mga aswang na amalanhig. Para silang mga nabuhay na bangkay. Kaya hindi sila masyadong mabilis kumilos na kagaya ng mga aswang. Pero isa sila sa mga aswang na kahit marami ang sugat, ay hindi kaagad namamatay. Kasi dati na silang patay na nabuhay lang. Dahil sa isang hiyas. Yun ang bato ng pagiging aswang. May aswang pala na kagaya nila? Mauro, Ha? Po? si Aling Ibiyang ngayon nakatingin na naman sa atin. Alam niyo, Nay, duda talaga ako dyan kay Aling Ibyang. Sa tingin ko kasabot yan ng mga aswang eh. Nagkukunwari lang yan na nasisiraan ng bait. Ay naku naman Sarah. Umandar na naman yung malikot mong isipan. Kung ano-ano na naman ang naiisip mo kay Aling Ibiyang. Kasi isipin niyo palagi siyang nasa labas at pag-alagala. Pero hindi siya binibiktima ng aswang. Tayong nananahimik sa loob ng bahay at nananahi, tayo pang sinasalakay. Di ba nakakapagtaka yun? Oo nga no. Bakit kaya hindi siya ginagalaw ng mga aswang na yun? Ay, baka nga totoo ang naisip mo, Sarah. Ay umalis na siya. Alam niya siguro na siyang pinag-uusapan natin. Mauro, bukas nga samahan mo ko sa lugar ni Aling Ibyang. Gusto kong subaybayan din ng matanda na yan eh. Kapag nalaman ko na kasabot siya ng mga aswang na yon, lagot siya sa akin. Sige, sasamahan kita. Magandang ideya yan. Bigla rin akong napaisip sa sinabi mo eh. Bakit nga ba hindi siya nilalapitan ng aswang? At sinasaktan man lang ng mga gumagalang aswang na yan. Pagala-gala lang siya. Nang makaalis na si Mauro, hindi na namin itinuloy ni Inay ang pananahi dahil nakaramdam na kami ng pagod at puyat. Isa pa,
Marami na rin kami natahi ng mga damit. Kukonti na lang sa mga tinabas namin ang hindi pa natahi. Naiga na kami at natulog. Nang sumikat ang araw, ay kagad ako nagluto ng aming almusal ni inay. Matapos kaming kumain, ay naligo ako at nagpaalam. Kayo na lang munang manahinay. May gusto lang akong alamin kung ano ba talagang pagkatao ni Aling Ibiang. O sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi rin naman kasi tayo makakapagtrabaho ng maayos kung palagi na lang may umaaligid na aswang sa bahay natin. Sana dumito na lang muna si Chorosendo para makasama natin. Marami siyang alam tungkol sa mga aswang. Oo. Hindi ba nangako nga na pupunta siya rito ng madalas? Kasi nga, bago lang tayo rito kaya nag-aalala din siya. Malay mo baka dumalaw siya rito ngayong araw o kaya bukas. Kapag hindi siya dumating, ako na lang ang pupunta sa kanya para sabihin dito na lang muna siya tumira. Baka kasi sa susunod hindi na tayo matulungan ni Mauro. Palagi naman akong nandito para sa'yo. Bala ko nga dyan na lang muna tumira sa bahay ni Aling Adelina para palagi ko kayong mabantayan. Kaya nga lang, kailangan ko muna magpaalam kay Aling Ibiang. Bakit kaya Aling Ibiang ka magpapaalam? Kay Adelina ang bahay na yan. Aling Ulito naman Nalimutan niyo na ba ho ang sinabi ko dati? Kapatid pong bunso ni Aling Adelina si Aling Ibiang. Dalawa lang sila magkapatid. Naku Mauro, pasensya ka na kay inay. Minsan ulyari na siya kaya may mga bagay na nakakalimutan. Ay nako, sa dami kong iniisip, marami na nga akong nakakalimutan. Ibig sabihin pala ay may tagapagmana pa si Maring Adelina at yun ay si Aling Ibiang. Opo. Dalawa lang kasi sila magkapatid pero namatay pa si Aling Adelina. Tapos yung asawa naman ni Aling Ibiang na lasinggero, natagpo ang patay din ilang araw lang doon sa ilog. Nabiktima ng amalanhig. Grabe naman pala ang dinanas na trahedya ni Aling Ibiang. Ay nako, palagi naman po siyang binubugbog ng asawa niya kapag nalalasing. Wala nang trabaho, lasenggo pa. Perwisyo pa sa mga kapitbahay. Kaya yung iba, natuwa pa nang mamatay yun. Palagay ko, siya din ang pumatay sa kanyang asawa. O kaya naman ay may kasabot siyang aswang. Nagkukunwari lang siyang baliw para hindi managot sa batas. Yan ang patutunayan ko. Halika na Mauro, samahan mo ko. Matyaga natin ang kilos niya. O teka, may dala ka bang armas dyan? Delikado ang iniisip mo. Ang mga aswang kapag nagigipit, nagiging desperado ang mga yan. Lumalaban para lang mabuhay. Meron. Eto Binalot ko ng tela para hindi halata na buntot pagi. Ikaw, huwag mong sabihin na sasamahan mo ko. Pero wala kang dala kung hindi ang siit na kawayan na yan. Sibat ito, Sarah. Magagamit itong panglaban sa aswang. Saka araw naman ngayon Pero kung magkakagipitan, sumigaw ka lang ng malakas. Tiyak kung mayroong tutulong sa atin. Kunwari namamasyal lang kami ni Mauro sa baryo. Pero aking paningin ay naging mailap. Hanggang sa makita kong dalawang bata na nasa lubong namin. Parehong merong malalaking sugat sa bibig. Ang isa nga'y halos nakalaylay na ang ibabang bahagi ng bibig. Natigilan sa paglalakad ang mga yun nang makita ko. Tapos ay tiningnan ako ng masama. Kasunod ay bigla yung tumalikod at tumakbo. Kaya naman bigla ako natigilan at kinabahan. Meron akong naalala. Sino mga batang yun, Mauro? Ang mga anak yan ng pinsan ni Aling Adelina. Bakit? Meron kasi sila mga sugat sa bibig. Bakit hindi pinapagamot? Hindi ba sila nasasaktan sa ganyang kalagayan? Baka walang pera. Kaya tinitis na lang nila ang sakit. Ilang araw ko na yung napansin Parang kasabay lang yata nung paglipat nyo. Nagkaroon sila ng ganyang kalalaking sugat sa bibig. Aso tama. Yung malalaking aso na nataga ko sa bunganga. Anong aso ang sinasabi mo? Nung nagtatabas kami ng damo sa bakuran ni Aling Adelina, may dalawang aso na sumugod sa akin. Nataga ko sa bunganga. Ganyan mismo. Yung isa halos maputol ng ibabang bahagi ng bibig at yung isa, nahiwaan ng malaki sa bibig dahil kinagat ang itak. Kung ganun, iniisip mo na aswang ang dalawang bata na yon? Oo, tamang hinala ko. Lahi sila ng aswang. Halika, sundan natin sila. Kagad ka namin sinundan ng dalawang bata. Hanggang sa makita namin na pumasok sila sa isang lumang bahay. Parahan kami pumasok sa bakuran. Pero hindi pa kami nakakalapit sa bahay. Lumabas na ulit to ng dalawang batang lalaki.
tumakbo sila papalayo kasama ang kanilang mga magulang. Nakita pa namin ni Mauro na merong malaking sugat sa tiyan ang ama ng mga bata. Kaya natiyak namin na siya ang amalanhig na sumalakay sa amin kagabi. Kaya naman hinabol na namin sila. Kaya pala palaging sarado ang bahay nila at madalang din silang lumabas. Hindi rin sila masyadong nakikipag-usap sa mga tao. Kung kamag-anak sila ni Aling Ibyang, totoong lahat ang iniisip natin sa kanya. Salot din siya, Mauro. Saka na natin isipin si Aling Ibyang. Habulin muna natin ang mga aswang na to. Mga salot kayo! Hindi kayo makakatakas sa amin! Tulong pa! May nakakarinig ba sa amin? Tulungan niyo kami mahuli mga salot na aswang! Nang marinig ka ng isang babae ang sigaw namin ni Mauro, gumawa na rin yun ng ingay para mabulabog ang iba pang mga kapitbahay. Ayon kay Mauro, asawa yun ni Kapitan Esmeraldo. Naglabasan nga ang mga yon na merong dalang mga itak at sibat. Sumunod sa amin ni Mauro para tugisin ang mag-anak na swang. Nang pumasok sa kakahuyan ng mag-anak, sinundan pa rin namin dahil tirik naman ang araw. Maliwanag ang paligid, kaya makikita namin kahit saan magtago ang mga aswang. Hanggang sa masukol namin ang isang bata at ang mga magulang nito. Pinaligiran sila ng mga tao at sa pagkakataong ito, napilitan na silang lumaban. Mag-iingat kayong lahat! Sila ang mga salot na gumagana sa ating lugar. Marami na sa mga taga rito ang napatay ng mga halimaw na ito. Kagabi sinalakay din kami ng mga ito. Mabuti na lang at dumating si Mauro at natulungan kami. Kayo pala ha? Kayo ang nabilis sa tao rito? Walang hiya kayo! Mga salot kayo! Mamamatay namin kayo! Tama! Patayin natin ang mga salot na ito para matahimik ang ating baryo. Marami pa silang mabibiktima kapag patuloy silang nabuhay. Dapat sa kanila yung mamatay! Nang lumaban nga ang mag-asawang aswang at ang kanilang isang anak, ay pinagtulungan sila ng mga tao na sibatin at tagain. Nakita ko matinding galit ng mga tao lalo na nga at ang iba roon ay kamag-anak ng mga namatay na biktima ng aswang. Naging desperado at mabangis ang mga aswang, kaya kahit maliit ang tsansa nilang manalo ay lumaban sila. Pero dahil marami ang mga tao nakapaligid sa kanila, wala na rin silang nagawa. Nagtamo sila ng maraming sugat sa buong katawan dahil sa mga talim ng sibat at itak. Matapos silang patayin, iniutos si Kapitan Esmeraldo na sunugin ang mga bangkay hanggang sa maging abo para hindi na magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Dapat ba talaga silang sunugin, Mauro? Oo, kasi ang malanhig ang mga yan. Kahit ilang beses silang mamatay, ay muli silang mabubuhay pagsapit ng gabi. Kapag tinamaan sila ng liwanag ng buwan, dahil nasa katawan nila ang bato ng aswang. Kapag nasunog sila at maging abo, ang bato na yun ay madudurog. Ganun pala. Kaya pala kahit naaagnas ng katawan nila sa dami ng mga sugat, ay buhay pa rin sila dahil sa batong yun. Hindi sila pangkaraniwang aswang, Sarah. Kaya dapat talagang maging abo ang buo nilang katawan. Tama! Tunugin ang mga yan! Mga kasama! Tulungan niyo kami dito! Oo, papatayin natin sila! Tapos sa mga yan mawala! Mga salot sila dito sa barangay natin! Tama! Mga salot nga sila! Sarah, nasabi ng inay mo sa akin nang dumating ako kanina na inahanap niyo raw ang mga aswang. Opo, Chorosendo. Sa tulong ng mga taong baryo, nahuli rin namin sila at ngayon nga, nilalagyan na sila ng maraming mga tuyong kahoy at mga dahon para sunugin. Sunugin na natin to! Amalanhig po ang mga yan. Kaya dapat tiyakin na hindi sila mabubuhay pa. Tama yan. Para masunog at madurog sa init ng apoy. Kahit ang bato ng aswang na nasa kanilang sikmura. Pero nakatakas po ang isang anak nila at si Aling Ibyang. Tsak nagaganti sila. Kaya sa lalong madaling panahon na ihanapin natin sila. Pagkatapos silang masunog, si Aling Ibyang naman ang isunod natin. Hindi na dapat tayo mag-aksaya ng panahon. Kailangan ngayon pa lang ay hanapin na si Aling Ibyang. Baka alam niya na ang mga nangyari sa mga ito. Tsak natatakas yon. Mauro, tama nga si Chorosendo. Kailangan na nating kumilos ngayon. Sumang-ayon naman si Mauro kaya noon din ay kaagad niyang kinausap si Kapitan Esmeraldo. Pumahig naman yun sa sinabi ni Tio Rosendo. Kaya noon din ay umalis na kami doon. May ilang kalalakihan lang na naiwan doon para ipagpatuloy ang pagsusunog sa bangkay ng mga aswang.
Nang makarating kami sa bahay ni Aling Ibyang, ay nakita namin na saradong-sarado yon. Kaya kaagad na pinaligiran ng mga taong bahay. Tapos ay tinadyakan ni Mauro ang pintuan. Nang mabuksan yun ng porsahan, kaagad na pumasok ang mga tao sa loob ng bahay. Hinalughog nilang loob. Di nagtagal, lumabas na ang mga tao. Wala siya sa loob ng bahay. Baka sa patayan siya nagtago. Hanapin natin! Kapag hindi natin siya nakita, tsak na babalikan niya tayong lahat. Yung iba, sa likod ng patahian magbantay. Baka doon tumakbo si Aling Ibyang sakaling magbulabog sa loob. Oo nga po. Doon na kami sa likuran. Kayo na ang sumama kina Kapitan Esmeraldo sa loob ng patahian. Sige Mauro, doon na kayo magbantay. Sarah, sumama ka sa kanila. Sige po, mag-iingat kayo. Nang pasukin nga ni Tio Rosando ang patahian ay kaagad kami pumesto sa likuran ng lugar na yon, kasamang ilan pang kalalakihan. Naririnig namin ang malalakas na kalabugan sa loob ng patahian. Katunayang hinahalugog nila ng mabuti ang lugar na yon. Pero makalipas lang ilang sandali, ay pumunta na rin sa likuran ng patahian sina Tio Rosando at sinabing wala na roon si Aling Ibyang. Kaya naman naisip ko na hanapin siya sa malalapit na lugar sa kanyang bahay hanggang nakita nga namin si Aling Ibyang na tumatakbong palayo. Tama ang hinala ko. Hayun si Aling Ibyang! Tumatakas siya! Habulin natin siya mga kasama! Habulin natin! Okay. Talagang matalino yan si Aling Ibyang. Ang lakas ng pakiramdam. Alam niya na siya ang susunod natin sa mga kamag-anak niya. Kailangan siyang mahuli dahil kung hindi, ay tsak na babalikan tayo niyan para maghiganti. Kaya nga hindi siya dapat makatakas! Tayo na! Kung mabilis kaming tumakbo, ay mas mabilis si Aling Ibyang. Nang makarating siya sa lugar na maraming puno ng mga saging, hindi na namin siya nakita. Wala nang nakaalam kung saan siya nagpunta. Kaya naghanap pa kami sa ibang lugar na malapit doon, pero hindi na talaga namin nakita si Aling Ibyang. Kaya nang mapagod na mga tao, nag-uwian ng mga yon. Kami rin ni na Mauro, umuwi na sa amin. Nang pagkakataong yon ay nakaluto na ng tanghalian si Inay. Kaya doon ko na din pinakain si Mauro kasabay namin. Mabuti naman at hindi kayo nahirapang hanapin ng mga aswang na yon. Aksidente lang na yun, nakita ko kasi yung dalawang bata na may malalaking sugat sa bibig. At kaparis ng aso ng nataga ko kaya yun. Alam niyo naman ako, kapag mga ganong pagkakataon mabilis ako maghinala. Oo nga, talagang ganun ka nga at mabuti naman ay madalas na nagiging tama ang hinala mo. At mabuti lang din po at tirik ang araw. Mahihina ang mga aswang kapag ganitong araw. Kaya naisa namin sila. Kaya nga lang nay, takatakas si Aling Ibyang. At saka yung isang batang lalaki. Kaya hindi pa rin tayo makakatulog ng maayos. Tsak nagaganti ang mga yon. Kung gano'n ay pwede bang dumito ka na lang muna Kuya Rosendo? Tulungan mo muna kaming ayusin ang problema namin dito. Sige, kukunin ko lang muna ngayon sa aking bahay ang mga kagamitan kong binditado. Tapos ay babalik na ako dito mamaya din bago magdilim. Sige po, Tio Rosendo. Kailangan talaga na maging handa tayo. Baka mamayang gabi lang ay sumalakay na uli si Aling Ibyang. Tama nga hinala ko. Dahil pagdating ng gabi, ay sumalakay nga mga amalanhig. Pero hindi sa aming bahay kung hindi sa bahay ni Kapitan Esmeraldo. Nalaman namin yun nang pumunta sa aming bahay si Mauro at sinabing nangyari sa bahay ni na Kapitan Esmeraldo. Nang malaman namin yon, kaagad kami pumunta sa bahay yon. Marami ng tao ng pagkakataong yon. Duguan at walang buhay si Kapitan Esmeraldo at ang kanyang asawa. Wasak ang mga lalamunan at tiyan. Bakit sila Kapitan Esmeraldong binalikan nila? Kasi nga ang asawa niya ang nagsisisigaw kanina at humingi ng tulong. Kaya nabulabog ang mga tao at kaya nasukol natin ang mga aswang. Kaya pala sa kanila nagalit. Tama ang sinabi ni Mauro, pero umpisa pa lang ito. Natitiyak kong mayroon pang susunod dito. Lalo pa nga at 3 sa mga aswang ang namatay at nasunog. Dapat ay magbuo na ng magroronda ang mga tao rito para hindi na makasalisi pa ang mga aswang na sina Ibyang at yung bata. Tama po Aling Julieta. Kapag maraming magbabantay,
Magdadalawang isip si Aling Ibyang na sumalakay. Makalipas ang mahabang oras, ay naayos na ng mga taong naroon ang bangkay ni Kapitan Esmeraldo at ng asawa niya. Ibinalot sila sa kumot at inihiga sa papag na naroon habang hinihintay ang iba pang kamag-anak ni Kapitan para sila magpasya kung anong gagawin sa bangkay ng mga yon. Sa baryo kasi, bihira ang pinaglalamayan. Kadalasan, ang mga namamatay doon ay kaagad na inililibing, lalo na mga nabibiktima ng aswang dahil madaling mabulok at bumahaw ang mga katawan nun, lalo na kung walang mailalagay na formalin. Tapos ay nag-usap-usap kami na mula sa oras na yon, magbabantay ng mga taong baryo at patuloy na hahanapin sina Aling Ibyang at ang batang aswang. Malalim ng gabi na eh. Gusto niyo na bang magpahinga? Ihatid na namin kayo ni Mauro. Hindi rin ako makakapagpahinga doon kung mag-isa lang ako. Baka makasalisi pa si Aling Ibyang ay madisgrasya pa ako. E di sasamahan na po namin kayo doon sa bahay para makatulog kayo. Hindi ko kayo iiwanan. Sige na, Mauro. Samahan mo na sila ron sa bahay. Ako na ang sasama sa mga taong baryo sa pagruronda. Sige po, Mang Rosendo. Mag-iingat ho kayo. Tayo na po, Aling Julieta. Umalis na nga kami ni na Inay at Mauro. Gamit ang malakas na flashlight, tinahak namin ang madilim na daang pabalik sa aming bahay. Medyo nagtago kasi sa maitim na ulap ang buwan. Habang naglalakad kami, nakarinig kami ng malalakas na alulong ng mga aso. Kasunod ay nakaamoy kami ng parang nabubulok na bangkay. Biglang tumigil sa paglakad si Mauro. Nakiramdam siya habang tinatanglawan ng flashlight ang paligid. Itinapat niya ang liwanag sa malaking puno ng akasya. Isang malaking pusang naroon na biglang tumakbo ng magliwanag ang paligid. Bakit, Mauro? May problema ba? Amoy nabubulok na bangkay. Hindi mo ba naamoy? Amoy daing na isda. Parang nabubulok na nga. Oo nga, naamoy ko rin yon. Ano naman ang problema kung amoy daing ang paligid, Mauro? Iyan po ang amoy ng amalanhig. Sigurado ka ba, Mauro? Oo, kasi ang mga amalanhig ay mga namatay na tao yan. Tapos yung mga kamag-anak nilang aswang ay ipinalulunok sa kanila ang bato ng pagiging aswang. Kaya kapag nabuhay na sila, ay para silang mga buhay na bangkay. Ay kung ganun ay umalis na tayo rito. Baka nga meron na rito ang amalanhig. Puro puno pa naman ang lugar na to. Nagmamadali nga kaming umalis sa lugar na yon. Nauuna si Mauro. Nagulat kami ni Inay nang bigla ay bumaliktad si Mauro na para may sumuntok sa kanya. Nabitawan niya ang flashlight, kaya kaagad kong tinampot at tinalawan ko siya. Nakita ko umaagos ang dugo sa kanyang ilong. Hilong-hilo siya nang bumangon kaya nataranta kami ni Inay, lalo na nang hugutin niya sa baywang ang kanyang itak. Anong nangyari sa'yo, Mauro? Ang amalanhig, nandito siya. Siya ang bumira sa akin. Para akong pinalo ng kahoy sa mukha. Grabe ang lakas niya. Si Aling Ibyang, nandito siya. Kumusta na ang kumari kong makasarili? Ha? Sino ka? Pagpakita ka sa amin. Uy, kay dali mo namang makalimot. Mag-iisang buwan pa lang tayong hindi nagkikita ay nakalimutan mo na pala agad ako. Mula sa likuran ng mga puno ng kawayan, ay lumabas si Aling Adelina. Kagaya ng huli ko siyang makita sa morgue ay lapnos na lapnos pa rin ang kanyang mukha at ang buo niyang katawan. Pati ang buhok niya ay naubos na at nasunog, kaya nga sunog din ang kanyang mukha. Hindi kami makapaniwalang nakatayo siya ngayon malapit sa amin dahil wala na siyang hininga at pinaglamayan na siya bago iuwi sa Gimaras ang kanyang bangkay. Maring Adelina, patay ka na, hindi ba? Oo, namatay ako ng dahil sa'yo. Pinabayaan mo ko eh. Inisip mo lang ang sarili mo. Iniwanan mo ko dun sa loob sa kabila ng pakiusap ko na samahan mo ko. Kaya noon pa lang ay naiinis na ako sa'yo. Pero paano kang nabuhay? Pinaglamayan ka na namin sa Maynila. Dahil sa kamag-anak naming aswang. Isinubo nila sa bangkay ko ang bato ng pagiging aswang kaya ako nabuhay.
Ginusto ko rin ito para makabawi ako sa'yo. Dahil ikaw talagang dapat nasisihin sa kamatayan ko. Nagkakamali ka, Aling Adelina. Sobrang naging sama ng loob ni nanay nang mamatay ka. Maraming ulit siyang umiyak. Dahil sinisisi niya ang sarili niya kasi pinabayaan kang bumalik pa doon. Dapat lang siyang magsisi sa nangyari. Kaya nang muli akong mabuhay, bumalik ako ng Maynila para hanapin kayong mag-ina. Para patayin kayo. Gabi-gabi ako nag-ikot sa Tondo. Pero hindi ko na kayo nakita doon. Kaya pala'y nandito na kayo. Kayo na ang lumapit sa akin para makaganti ako. Arang kapatid na kita, Adelina. Hindi ko gustong mamatay ka. Marami tayong mga pangarap. Kaya ako lumipat dito para ituloy yun kahit wala ka na. Nagbalik na ako. Kung talagang gusto mo akong makasama, sasamahan mo ako sa bago kong mundo. Masarap maging amalanhig na kagaya ko. Pero bago ka maging ganito, kailangan mo munang mamatay. Huwag mong sasaktan ang aking inay, Aling Adelina. Hindi ako makapagpayag. At sa akala mo ba ay mapipigilan mo ako? Isa kang hangal! Parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo. Kaya isasama na kita! Sarah, umalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Nang humakbang nga palapit si Aling Adelina ay kaagad na tumayo si Mauro. Hinarap niya si Aling Adelina. Kami naman ni Inay at tatakbo sana pabalik sa kinaroroonan ni na Tio Rosendo. Pero nakita namin nakatayo sa di kalayuan ng batang aswang. Kaya hinawakan ko na mahigpit si Inay. Tumakbo kami papalayo sa batang ito. Nilampasan namin si Aling Adelina dahil nakikipaglaban na yung kay Mauro. Tuloy-tuloy kaming tumakbo hanggang sa makalayo kami. Pero nadapa si Inay. Napilayan siya, pero kaagad kong tinulungang makatayo siya. Umalis ka na, anak. Iwanan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Papatayin ka ni Aling Adelina kapag naabutan ka niya. Kaya tumayo ka na dyan at umalis na tayo dito. Matanda na ako, Sarah. Tanggap ko na kung ito man ang aking kapalaran. Tumakas ka na para ka mabuhay, anak. Hindi kita iiwanan, ay. Tatakas akong kasama ka. Kung hindi ka sasama sa akin, sige! Harapin na lang natin siya! Lalaban ako hanggang kamatayan, maipagtanggol ko lang kayo! Napakatigas talaga ng ulo mo. O sige, pasanin mo ako kung ayaw mo akong iwanan. Sige, Nay. Dalian niyo. Pumasan kayo sa akin, dali! Nang pumasa na nga sa akin si Inay ay nagmamadali akong tumakbo. Nung unay mabilis pang aking mahakbang, kaya-kaya kong buhatin si Inay. Pero habang tumatagal, bumabagal lang mga hakbang ko dahil pagod ng aking mga binti. Nangangapos na rin ang aking paghinga. Pero hindi ko ibinaba si Inay. Nagpatuloy ako sa paglakad habang pasan siya hanggang sa matigilan ako. Paano ngayon nasa unahan namin si Aling Ibyang? Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Nang lumingon ako sa likuran, naroon naman ang batang aswang. Kaya dahan-dahan kong ibinaba si Inay. Sumama kayo sa akin kung gusto niyong makaligtas. Huwag mo kaming lokohin. Alam na namin na kapatid mo si Aling Adelina at kamag-anak mo ang mga napatay ng mga taong baryo na aswang. Alam mo na pala ang tungkol sa akin. Hindi na pala ako kailangan magpaliwanag pa. Naharang na nila tayo. Wala na tayong tatakbuhan. Anong gagawin natin? Lalabanan kong batang aswang, Nay. Mas madali siyang talunin. Tapos ay tatakas tayong dalawa. Eh paano itong si Aling Ibyang? Papalapit na rin siya. Bahala na, Nay. Kung sinong unang makalapit sa atin siyang lalabanan natin. Hinawakan ko na mahigpit ang buntot pagi at tiningnan ko kung sinong unang makakalapit sa amin. Nauna nga tumalo ng batang aswang. Nang makalapit siya sa amin, hinampas ko siya ng buntot pagi. Nang tinamaan siya sa katawan ay ininda niya. Pagbagsak niya sa lupa ay namimilipit siya sa sakit, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Ilang malalakas na hampas pa ang ginawa ko. Malakas ang aking loob dahil nakita ko na hindi na nga pala ako makakagat ng batang aswang dahil tuluyan ang naputol ang ibabang bahagi ng kanyang bibig. Kaya na makabuela ako, ay ako nang sumugod sa kanya. Di niya natagalan ng hagupit ng buntot pagi kaya tumakas siya. Wala ka ng kakampi. Kaya ikaw naman ang haharapin ko. Lahat ay gagawin ko para sa nanay ko. Sige! Lumapit ka na!
Hindi ako ang tunay mong kalaban, Sarah. Si Ate Adelina. Siya ang kalaban nating lahat. Siya ang salot na amalanhig. Siya ang pumatay sa lahat ng aking mga mananahi dahil hindi niya matanggap na isa na siyang aswang. At wala na siyang kakayahang manahi pa. Bakit mo sinasabi sa amin ng mga bagay na yan? Gusto mo lang kaming lokohin, ano? Para kung makuha mo na ang tiwala namin. At saka kasasalakay, aswang ang kapatid mo, kaya natural na aswang ka rin. Nagkakamali kayo. Maaaring magkapatid kami pero hindi kami pareho. Naging aswang siya dahil sa batong ipinalunok sa kanyang bangkay. Ang kamag-anak ko na napatay ng mga taong baryo ang may gawa nun. Tutulak ko sa ritual na yon pero sila ang mapilit para maibalik daw ang buhay ni Ate Adelina. Sabi ko, Nanay, matinong pag-iisip nitong si Aling Ibiang. Nagkukunwari lang siyang baliw. Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin kung ayaw nyo. Pero nung pinatay ni Ate Adelina ang mga tauhan ko, kasunod ang aking asawa ay halos mabaliw talaga ako. Kaya magulo ang isipan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko siya maisumbong sa mga tao dahil alam ko ang takbo ng isipan ng lahat. Iisipin nilang aswang din ako. Hindi ba yun naman ang totoo? Kaya ka tumakas at nagtatago. Kaya ako tumakas para iligtas ang buhay ko. Kasi ang mga tao, porke kamag-anak ko ang aswang, iniisip na aswang na din ako. Kagaya ng ginagawa niyo ngayon. Pero maniwala kayo, hindi ako aswang. Maliwanag na ang isipan ko ngayon. Gusto kong mabigyan na rin ng katahimikan ang kaluluwa ni Ate Adelina. Kahit anong sabihin mo, hindi kami maniniwala sa'yo. Tayo, Nanay. Umalis na tayo dito. May aswang bang nakakahawak ng asin gaya nitong palagi kong dala sa bulsa ko? Hindi na namin pinansin ang mga sasabihin pa ni Aling Ibiang. Inakay ko na si Inay palayo sa kanya. Nang bahagya kami makalayo sa kanya, muli ko siyang tinanaw. Wala siya sa kinatatayuan niya kaya muli akong kinabahan. Muli ko inakay si Inay. Noon naman kami naabutan ni Mauro. Nakita ko na patuloy pa rin ang pagdugo ng kanyang ilong. Marami na rin siyang sugat sa mga braso at mukha. Wasak na rin ang kanyang damit. Ano nangyari kay Aling Adelina? Naglaban kami. Nabitawan ko ang itak. Binuhat niya ako at ibinalibag sa mga puno ng saging. Nang bumangon ako ay wala na siya. Alam ko na hinabol niya kayo. Si Aling Julieta talaga ang gusto niyang makuha ngayong gabi. Kaya kailangan na natin makaalis dito. Kailangan nating makauwi sa inyo at makapasok sa loob ng bahay. Malaki ang tsansa nating makaligtas doon. Dahil nagpakita na rin si Aling Ibiang. Pero hindi niya kami mapaniwala sa mga kasinungalingan niya. Kung gano'n ay tayo na. Mamamatay tayong lahat kapag sabay silang sumalakay sa atin dito. Kaya lang napilayan si Nanay. Pumasa na lang po kayo sa akin para madali tayo makaalis dito. Kahit nahihiya si Inay kay Mauro ay napilitan siyang pumasan doon para madali kami makaalis doon. Mabilis nga naging hakbang ni Mauro. Halos tumakbo na nga kami para lang makarating sa aming bahay. Pero nang makapasok na kami ng bakuran namin, nagulat kami nang makitang naroon na si Aling Adelina. Bago pa maibaba ni Mauro si Inay ay kaagad na siyang sinalakay ni Aling Adelina. Sinakal siya at itinulak kaya nang tumumba si Mauro, kasamang bumagsak si Inay. Agad ko naman nilapitan si Inay at itinayo. Sinabi ko na sa iyo, Julieta, bago matapos ang gabing ito ay mamamatay ka. Pero pagdating ng susunod na gabi, ay muli kang mabubuhay pero kagaya na kita. Sinabi ko na sa iyo, bago mo masaktan ang aking nanay, ako muna. Humanda ka sa buntot pagi ko! Hangal kang bata ka! Gusto mo talagang masaktan ka, ha? Sige! Ikaw ang uunahin ko! Sarah! Mag-iingat ka! Hanggang meron akong buhay, hindi mo malalapitan ang aking inay! Ako munang harapin mo, halimaw ka! Nakakapikon ka na, bata! Sige! Ikaw ang uunahin ko! Babalihin ko ang leg mo! Nang muli ko siyang hinagupit ay sinalo niya ang aking kamay. Inagaw ang buntot pagi at itinapon sa malayo. Sinakal niya ako at itinaas kaya umangat ang paa ko sa lupa. Ramdam ko agad na nahirapan akong huminga. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay. Kaya sumigaw ako kay Mauro.
Pero bigla'y inihagis niya ako kay Mauro dahil alam niyang susugod si Mauro. Sabay kami bumagsak ni Mauro. Hindi kaagad ako nakatayo dahil naramdaman ko ang kirot ng aking tuhod at tumama sa lupa. Anong klaseng aswang ka? Hindi mo malang inindang hagupit ko ng buntot pagi. Dahil ako ang aswang na nabuhay sa matinding paninibugo, galit at inggit. Kaya sinabihan ko si Ibiyang na isara niyang patahian niya. Ayoko makakita ng mananahi dahil naiinggit ako. Lalo na kapag nananahi sa gabi, naiirita ako! Kung ganon, ikaw palang nagbabawal na manahi sa gabi? Ikaw palang sinasabi niya dati na magagalit kapag sumuway sa kanya? Pero matigas ang ulo niya. Alam niyang hindi ko siya sasaktan kasi kapatid ko siya. Kaya ang mga mananahin niya na matitigas din ang ulo ang aking pinatay. Kaya nang maisarang patahian niya ay natuwa ako. Kung ganon, ay ikaw din ba ang pumatay sa asawa ni Aling Ibiyang? Ako nga. Dahil mula pa sa simula ay ayoko na sa lalaking yon. Ako ang unang nagmahal sa kanya pero si Ibiyang ang pinili niya. Nagpaubaya ako. Akala ko'y magiging maligaya sa kanya ang kapatid ko. Pero hindi pala. Palagi siyang lasing at mambubugbog. Kung ganon, totoo palang sinabi ni Aling Ibiyang. Bakit ba hindi ako naniwala sa kanya kanina? Pambihira. Ngayong alam nyo na ang lahat. Dapat na kayong mamatay. Lahat kayo ay sisama ko sa aking bagong mundo. Hindi man kayo maging amalanhig na kagaya ko, ay magiging aswang naman kayo kapag kumalat na sa katawan nyo ang kamandag ko. Magiging masaya pa din tayo. Kasunod yun ay si Aling Adelina nang sumugod sa amin. Una niyang dinamba si Mauro. Ilang ulit niyang hinampas ng kanyang kamay ang mukha ni Mauro kaya muling bumagsak si Mauro. Nang kakagatin na siya ni Aling Adelina ay kaagad kong dinampot ang buntot pagi. Hinampas ko siya sa likod. Nang hindi niya yun ininday, pinulupot ko sa liig niya ang buntot pagi. Tapos ay hinatak ko siya papalayo kay Mauro. Nagawa ko naman. Nabitawan niya si Mauro. Pero ako naman ang hinarap niya. Ilang ulit niya din akong binira sa mukha. Nagsugat ang mukha ko ng tamaan ng matatalim niyang kuko. Paluhod akong bumagsak. Gusto mong ikaw ang mauna? Pwes, ikaw ang una kong kakagatin sa leeg. Tanggapin mo ang kamandag ko! Wag mo yung gagawin sa anak ko! Papatayin kita, Adelina! Traidor ka, Julieta! Sinaksak mo ako sa likod! Akala mo ba'y mapapatay ako basta-basta lang? Hindi mo mapapatay ang dati ng patay! Adelina, kung talagang gusto mo akong patayin, ako na lang. Ako lang naman ang may kasalanan sa'yo. Huwag mo nang idamay ang aking anak. Pabayaan mo siyang mabuhay. Ibalato mo na rin ang buhay ni Mauro para merong mag-alaga kay Sarah. Sige, mabuti naman at ikaw nang nagbigay ng kondisyon. Gagawin ko ang gusto mo. Mabubuhay sila, pero isa na rin sa mga kagaya kong aswang. Mamamatay ka, Julieta! Galit na sinugod ni Aling Adelina si inay. Akma niya nang kakagatin si inay nang biglang dumating si Aling Ibiyang. May dalang gasera at ang gasolina ng laman yon ay ibinuhos niya kay Aling Adelina. Naggulat si Aling Adelina nang maamoy ang gasolinang bumuhos sa kanyang katawan. Napaatras siya nang makita ang kapatid na si Aling Ibiyang. Ate Adelina! Tama na! Marami ka nang pinatay. Marami ka nang pinaluha. Magpahinga ka na. Huwag mo nang dagdagan ang mga nagawa mong kasalanan. Sinong nagbigay ng lakas loob sa'yo at nagagawa mo akong suwayin ngayon, ha? Gusto mo bang patayin na rin kita? Hindi na ikaw ang dati kong kapatid. Ang mabait kong ate Adelina na walang iniisip kung hindi ang kalagayan ko. Tuluyan ka na talagang nilamon ng kasamaan ng bato ng aswang na bumuhay sa'yo. Anong gagawin mo, Ibiyang? Bakit nagsisindi ka ng posporo? Hangad ko ang katahimikan mo. Tandaan mo, ano man ang nangyari, ano man ang ginawa mo, ikaw pa rin ang ate Adelina ko. Pero ang kasamaan mo, dapat nang matapos.
Bago pa makalayo si Aling Adelina, inihagis na sa kanya ni Aling Ibyang ang nagliliyab na palito ng posporo. At dahil basang-basa na ng gasolina ang katawan ni Aling Adelina, ay madali yung nagliyab. Nataranta siya at tumakbo palayo sa amin. Bumagsak siya sa mga nakatambak na damong pinutol namin, ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Nagpagulong-gulong siya roon sa pag-aakalang mamamatay ang apoy na lumalamon sa kanyang katawan. Pero lalong lumakas ang apoy nang magsimula na ring masunog ang mga damo. Habang nagliliyab ang mga yon, ay maririnig ang malakas na sigaw ni Aling Adelina. Kasabay nun ang malakas na pag-iyak ni Aling Ibyang, kaya nilapitan ko siya at niyakap. Aling Ibyang, pasensya ka na. Hindi kasi namin alam kung maniniwala ba kami sa'yo o hindi. Kasi naguguluhan kami sa mga pangyayari eh. Ikaw pa palang magliligtas sa amin. Ayos lang yun, Sarah. Ang mahalaga ay ligtas na tayong lahat. At yak ko naman ang matatahimik na rin ang kaluluwa ni Ate Adelina. Ang kawawa kong kaibigan. Sa apoy siya unang namatay. Ngayon apoy pa rin ang tumapos sa kanyang buhay. Yung bata na pamangkin mo, Aling Ibyang. Isa rin siyang aswang. Kailangan di siyang mapigilan. Kung hindi ay magpapatuloy pa rin siya sa paghahasik ng lagim. Nahuli na namin ang batang aswang. Nakakulong siya ngayon sa barangay hall. Sa tingin ko ay maaari siyang magamot at gumaling pa ang pagiging aswang. Ako mismo ang gagamot sa kanya. Maraming salamat po. Teka, bakit nandito ka? Akala namin ikaw ang nasusunog na aswang na yun. Kuya Rosendo, nagkamali tayong lahat. Mabuting tao si Aling Ibyang. Hindi siya ang aswang. Patay na ang tunay na salot na amalanghig. Ipinaliwanag namin ni Inay sa mga taong naroon ang lahat ng mga nalaman namin para malinis ang pangalan ni Aling Ibyang. Kaya nang maunawaan ng lahat ng naroon ang nangyari, ay humingi din ng pasensya kay Aling Ibyang. Matapos ang pangyayaring yon, nanahi ulit si Aling Ibyang. Si Mauro naman, nagpatuloy na nanligaw sa akin. At makalipas ang 6 na buwan, tinanggap ko ang pagmamahal niya. Nang makaipon kami ay saka kami nagpakasal, Miss Ami. At namuhay kami ng masaya hanggang ngayon, kapiling ang aming mga anak at apo. At yan po ang aking karanasang hindi makakalimutan na paulit-ulit kong ikinikwento sa aking mga anak at apo na huwag humusga sa panlabas na anyo. Mas mabuting alamin ang katotohanan bago magbitaw ng masasakit na salita sa iyong kapwa.